Salamat, Pastor, sa inyong invitation. By the way, hindi namin makalimutan na aming professor ay nandito. Salamat, ma'am, sir, Tuta. Thank you very much. Alam niyo po bang hindi namin makalimutan ang praise and worship, ang lalo ng Christian home. In-apply po namin. Hallelujah. Thank you, thank you. Until now. Salamat po. Now, gusto po namin na patuloy din na kung ano natutunan namin sa aming mga teacher, ay gusto po namin ibahagi ito sa mga kami. Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil sa pinagkaloob niyang pagkakataon. Kung hindi inalaw na mapunta kami ng Papua New Guinea, mamimiss talaga namin yung mission. Ngayong umaga ay nais ko pong talakayin ang title nito na Missing on the Mission. At ang ating tema sa isang katanungan na mission-minded person, are you a mission-minded person or a mission-involved person? So, basahin po natin ang aklat ng Romans 10:13 to 15. By the way, para po paalala sa ating lahat, ang mga talatang mababanggit ko ay hindi na po ito bago. Ito po yung luma. Well, in fact, ang ilan sa akin ay memoryado ito at masigit pa ang magkakaalam sa akin. So, ang layunin lang po nito ay i-refresh lang tayo, paalalahanan tayo, na baka nakaligtaan natin yung mga basic na natural na matataas na ang antas ng pagkaalam natin hanggang sa punto na darating na si Lord. Di ba? May mga reason na tayo na darating na si Lord, pero nakaligtaan natin na ano nga ba talaga ang layunin ng Panginoon kung bakit tayo nag-i-exist pa rito at nandito pa. So ito po ay reminder sa ating lahat, ang mga talatang yan. So, dahil kung hindi po natin muling babalikan, baka makaligtaan natin, makalimutan natin, hindi natin magampan ang mission sa buhay na ito. Sa pagharap natin sa Panginoon, ang itatanong niya, ano ba ang pinagagawa ko sa iyo? So, in Romans chapter 10, verse 13 hanggang 15, sinabi po dito sa English, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Last verse, verse 15. And how shall they preach except they be sent? Even as it is written, how beautiful are the feet of them that bring glad tidings of good things. Sa mga talatang ito, obvious po yung issue ng pagtutulungan. Ang tawag dito ng mga missionary, missiologists ay bayanihan. In other words, walang makakapunta ng Papua New Guinea, Africa, kung saan mang dubalog na daigdig, kung wala sa kanilang nagsugod, nagsuporta, nanalangin, at nag-encourage. Diba? Kami rin mismo ay hindi kami makakapunta ng Papua New Guinea kung hindi sa mga pledges nyo, sa mission, sa prayer, sa support ninyo. Hallelujah! Ito'y pinagkaisan, dinala sa national at sinuportahan po kami. At doon po kami ngayon nagpapasalamat dahil sa inyo. Sa maliit na bagay, ipinag-isa, dinala sa amin. Kami po ay nabuhay almost more than a year. 373 days. Hallelujah. So, kung hindi mo natin ito gagawin, ika lang, mamimiss natin ang mission. Sabi po yung word na missing means unable to be found, not unusual for unexpected place. Meaning to say, hindi matagpuan, nawawala. Hello? Tayo po ba'y nawawala? Okay. Minsan nasa simbahan tayo, pero kumikilos yung ating isip kung saan. Minsan naman natagurian tayong Kristiyano, pero wala naman talaga tayong ginagawa sa pagiging Kristiyano natin. So ang tawag po doon, mga taong nawawala. Presente sila, pero wala naman talaga sila sa direksyon na nais ng Panginoon. So, they are missing, and then, not in a usual for unexpected place. Meaning dapat nandun ka, nakikibahagi ka, gumaganap ka.
Meron kang partnership, pero ang problema, wala. So wala ka rin doon. Hindi ka maasahan, nandun ka lang, pero wala ka naman talagang ginagawa dahil hindi ka kabahagi. Ang tawag po doon, missing in action. Now, alam po natin na one of the things that are evident over and over, paulit-ulit na binabanggit ng Panginoon sa Ebanghelyo, ay pinamamalas doon ang kanyang passionately interested in reaching the lost soul. Parati po niya, kahit saan magpunta ang Panginoon, yun ang kanyang cry, yun ang kanyang gustong mangyari. Puntahan, hanapin, saliksinin ang mga nawawalang kaluluwa. Makinig po kayo. Jesus didn't come to the earth to put into motion a new holiday or to give us reason to drink, eat, and be merry, or celebrate His birthday. Put up lights on the house every December. Well, napakaganda if we celebrate the Christmas. Lalo na may kainan, may handaan. We enjoy. Pero hindi po yung talaga ang layunin ng Panginoon. Alam ko naman po na hindi kayo nanonood ng Aldab Nation. Diba? Wala yan eh. Hindi namin yung pinapanood. Pinapanood naman ng 10 Commandments. Ben Hur, diba? O The Passion of Christ. Yung mga Aldab Nation, hindi namin yung pinapanood. Pero makinig po kayo. May lesson po tayo na natagpuan sa Aldab Nation. Yung si Yaya Da at saka si Aldo. Ano po ba yung lesson? Dalawang bagay lang po. Nanonood kayo, ano? Alamin niyo po ang lesson kung ano. Ano po yung dalawang bagay? Na madalas kong napapakinggan, nakikita, at madalas kong ini-expect na mangyayari yun. Dalawang bagay lang. Una, silang dalawa, madalas nagpaparinigan na mahal nila ang isa't isa. Di ba? May mga punchline sila. Pero nakakunik lahat yun sa pagmamahal nila sa isa't isa. Hallelujah. Di po ba ganun ang Panginoon? Kahit anong pag-usapan natin, parating ipapasok niya. Mahal ko ang mga tao sa sanlibutan. Gusto ko silang iligtas. Kahit anong katuruan, pupunta pa rin doon. Kaya nga ikaw kapatid, kung ngayon ka lang naka-attend, hindi aksidente ang pagparito mo. Mahal ka ng Panginoon at may plano siya sa iyo. Kung ikaw ay mabuting tao, mabait, hindi nandalaya, hindi nalulutod, walang ginawa sa tingin mong kasalanan, pero kung wala kang Kristo sa puso, pupunta ka pa rin sa impyerno. Sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pupuntahan lamang kay Jesucristo. So ano gagawin mo? Pagsisihan mo yung kasalanan, tanggapin si Jesus at papasukin sa puso, magharik si Kristo sa iyo, then ang kaligtasan ay nasa. Ito po ang mensahe na nais ng Panginoon na dali natin. Kagaya po doon sa Aldab, na nais ng Panginoon parati na walang mangyayaring usapan na hindi na ipapasok ang pagmamahal niya sa sanlibutan. At pangalawang katotohanan ng Aldab Nation ay yung tinatawag natin na ang bawat isa sa kanila ay ayaw nila ma-offend. Diba? Pagka nakagawa yung isa ng nasabi, nagawa, magsusori ka agad. Kasi ayaw lang naman. How much more? Tayo kaya ay na-open natin ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon. Sapagkat ang nais niya tayo sumusunod sa sinasabi. Ganun po ang misyon. Una, ipamalas, ipapasok parati ang kaligtasan. Sapagkat yun ang pinaka-buod ng mensahe niya. Ang Biblia po, ang foundation ng Biblia ay ang misyon. At ang misyon po, ang bukod-tanging pundasyon ng Biblia. Walang Biblia kapag wala pong misyon. Hello? Sapagkat yun po ang mensahe ng Biblia. Hallelujah! Ano po, Pastor? Tama po. Kung binasa natin ang Bible, yun po, misyon. Now, ano ba ang layunin kung bakit naparito ang Panginoon? Jesus came to the earth to save sinners. In Luke chapter 19, verse 10, the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Hanapin at iligtas ang mga napapahamak. In 1 John 4, verse 10, God sent His Son to be an atoning sacrifice for our sin. Again, in 1 Timothy 1:15,
Christ Jesus came into the world to save sinners. Para iligtas ang mga kasalanan. Iligtas saan? Ang tawag po rito ng Biblia, iligtas mula sa kapahamakan sa impyerno. Makinig po kayo. Si Jesus mismo ay sinigurado niya, sinabi niya na ang mga hindi nagsisisi, the unrepentant, unforgiving sinners, hindi napatawad, will suffer for eternity in a place called, ang sabi po ng Biblia, dinescribe niya, outer darkness, an eternal torment, and eternal separation from God, called hell. Yung po ang mapupuntahan ng tao na walang Kristo sa puso. Kaya naman si Jesus, matindi ang kanyang pagmamahal at interesado siya at nakakumit ang kanyang buhay sa pagtuturo at pag-aabot sa mga napapahamak. Iligtas sila mula sa kapahamakan sa impyerno. Kaya sinabihan si Pedro at si Andrew na kanyang unang mga alagad na gagawin yung design ng Panginoon ay gawin sila mga alagad. Or rather, fishers of men. In Matthew 4:19, it says, "Follow me, and I will make you fishers of men." Ang Panginoong Yesus, hindi lamang niya nais sa mga mananampalataya na maniwala, manampalataya sa Kanya at maligtas, kundi ang nais niya ay sumunod sa bawat itinag-uutos na niya sa kanila. Pakinggan niyo po. Ang Israel po, bago siya maging Israel, ay galing po siya doon sa pagkatawag kay Abraham. Si Abraham po ay hindi po siya Hudyo. Okay? Nagsimula ang Hudyo kay Jacob, naging Israel. But may pangako ang Panginoon kay Abraham para i-bless niya ang mundo. I-bless niya ang mga karatig na lugar, karatig na bansa, na hindi pa nakakilala sa Diyos. Kapag si Abraham po ay nakakilala niya sa Diyos. So ang gagawin ni Abraham, ibabahagi niya ang kaalaman patungkol kung sino nito si Yahweh, sino itong Diyos. Dadalhin niya at ang kanyang paglilingkod. Eventually po, years after years and even decades of years had passed. Naisilang po ang bansang Israel. At ang Israel po ngayon ay binigyan ng mandate ng Panginoon. Ang tawag po dun sa Isaiah, light unto the Gentiles. To be a light unto the Gentiles. In other words, ikaw Israel, bayan ko, ay magtitiwanag ka sa mga hindi. Sa mga hindi pa sa akin nakakilala. Dalhin mo ang kaligtasan. Dalhin mo ang mabuting balita ng pagligtas. So, ang tanong po, ginawa kayo ito ng Israel. Hello? In-accomplish niya ba ang misyon sa kanya ng Panginoon? Hello? Di po ba hindi? Okay? Yung po ang pinakita sa aklat ng Jonas is a picture of the Israel na nag-disobey sa command ng Lord. Inutusan pumunta sa Nineveh para i-preach ang gospel, ang kaligtasan, umalis sa kabila, umiwas. Ang tanong ko ngayon, kung ang Israel ay nag-fail, sino ngayon ang maaaring gamitin ng Panginoon sa tinatawag na world evangelization? Alam niyo po, napakagandang sagot kapag sa Ephesians, pinagkaisa niya yung isang katawan. Yung dalawa na nag-aaway, pinagkaisa niya. Walang iba kundi the Israel, the believing Israel, the Jews, and the believing Gentiles, pinag-isa ng Panginoon, then become one flesh, one body. Yun po ang church. Listen carefully. In this time, ang church po, kumbaga sa baraha, ang kahuli-hulihan, nakalas ng Diyos para sa world evangelization. Search po ang Bible from Genesis to Revelation. Wala na po siyang ibang gagawin. Sabi
Sabi niya, hindi pa sabi natin mga sa Revelation meron daw si Moses na kasi Elijah mag-resurrect in a certain place, in a certain time, but not the word evangelization. It is only the church that God will use in this end time. Wala na kung darating na siya. Kung ang church ay mag-fail sa kanyang mission, church, sino ang gagamitin? Sino ka? Kung hindi ikaw, kung hindi tayo, sino? If the church failed in his mission, in her mission, who else? God will use. So ang church po, makinig po kayo. Kaya naman, even Christianity is almost 2,000 years existed in the world. Ano po ba? Maaabot pa kaya natin ito, yung vision ng Panginoon ay binigay niya kay John the Beloved in Revelation 7:9. Sabi niya, after these things I looked and grew a great multitude, which no one could number, out of all nations and kindred, and people and tongues. He stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palms in their hands. Maaabot pa kaya natin ito, yung laksa-laksa, ang multitudes of crowd, different kind race, tongues, nationalities, races, colors, nag-worship kay Lord, nasa langit. Kung ang church ay mananahimik na lamang at hindi magiging kabahagi sa globalization, sa evangelization ng mundo, ano na ngayon ang nangyayari? Yung vision ba na visual, design ng Panginoon, na maligtas, madala ito, maaabot pa kaya ito. We can only be a part of reaching this goal if we address the misunderstanding concerning the mission. Nais ko itong bigyan pansin ang hindi mga pagkakaunawaan o hindi masyadong malinaw, maliwanag sa mga kakistanuhan ang patungkol sa mission. Ano ba ang mission? So, una, misunderstanding of Christ's celebration. Ano nga ba talaga ang nais na Panginoon ipagdiwang natin at paano natin ito ipagdiwang? Celebration means to do something special, enjoyable, important event, to praise someone or something, or to say someone that he is great and important or important. So, ang tanong ko rito, ano ba yung nais ng Panginoon na ipagdiwang natin at paano natin ito ipagdiwang? Diba? So, kung titignan po natin sa Isaiah, sa prophecy concerning the birth of Jesus Christ, ay ito po ang pagkakabanggit. Isaiah chapter 9 verse 6. Pakinggan niyo po hanggang 7. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom. Listen carefully to this statement. To order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. Then the seal of the Lord of hosts will proclaim. Ang tanong ko, even yung prophecy patungkol sa darating na Messiah, ay nakakitaan na po ng ano nga bang ipagdiriwang natin. Kung makikita po rin yan, ang nais ng Panginoon na ipagdiwang natin ay celebration of God's establishment of His government. Ito ang pinagdidiwang sa atin ng Panginoon. Yung pagtatatag ng kanyang paghahari rather than ang kanyang kapahanapan. Simple lang po yung salita. Ang ipinagdiriwang ba talaga, natin ang kanyang kapanganakan o ang kanyang pagdidigtas? Sabi nga, kapanganakan o kaligtas? Obviously po, kaligtas. So, paano natin ito ipinagdiriwang? How do we celebrate God's establishment of His government? Being committed, submissive, loyal, faithful, and obedient to God's will.
Kung nais po natin sabihin, gusto kong i-celebrate ang paghahari ng Panginoon. Ang kailangan lang po, maging submissive ka, maging loyal ka at faithful, at masunurin ka sa paghahari ng Diyos. Yun po ang pagpapakita na pinagdiriwang mo ang establishment ng pamamahala mo. Nagpapasakot ka. Kaya nga may tawag sa ating Lord God, Master God. Hello? Siya ang Lord ng buhay mo. Ang nagiging problema lang natin, misunderstanding natin, okay naman ako eh. Nagsisimba naman ako eh. Siguro twice a week. Prayer meeting, at saka Sunday service. Nagbibigay naman ako eh. Nag-aabuloy naman ako eh. By the way, yung abuloy pala tayo sa patay. So, hindi abuloy ang tawag sa church. Ang ating tithes and offering, hindi abuloy. Kasi sa patay yun eh. Mga buhay ang gagawin natin sa kanya. So, yung ba ay sapat na para sabihin natin na tayo nga ay nagpapasakop sa Lordship in Christ. Ano kaya ang Lordship in Christ? Okay? And then, ano ba yung dapat natin ipagdiwang? Sabi po ng 1 Chronicles chapter 16, verse 8. Pakinggan niyo po ang mga talatang ito. Sabi ko nga, luma na ito eh. Re-refresh lang tayo. Oh, give thanks to the Lord. Call upon His name. Make known His deeds among the people. Sing to Him. Sing psalms to Him. Talk of all His wondrous works. Remember His marvelous works which He has done. His wonders and the judgments of His mouth. Look at verse 23. The same book, the same chapter, verse 23. Sing to the Lord all the earth. Proclaim the good news of His salvation from day to day. And verse 24. Declare His glory among the nations, His wonders among all people. Ang tanong ko ngayon, ang Diyos ay nagpapa-celebrate, let's celebrate this, God's wondrous works of salvation. So how do we celebrate wondrous works of salvation? It is to proclaim the good news of His salvation among the people every day of our life. Wow! Come on! Hallelujah! Every day! Ito po yung mission. Nagbabahagi tayo, nag-share tayo ng gospel. Nag-witness tayo, nagpapatotoo tayo, nagpapahayag tayo na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Hanggang hindi ang tao magsisik, manumbalik sa Diyos na tanggapin si Kristo bilang Panginoon ng Diyos na kanyang buhay, hindi siya maliligtas. Yung bang ginagana natin everyday. Ako nga nagtataka. Isang araw, mayroon pumunta sa amin, nagtitinda ng Diyos na. Ribulto. Sabi, sir, bili na kayo. Pwede daw bulutan. Sabi ko, inano mo naman siya, bunyalikan ko. Pero sabi ko, hindi ako sakin ng ako. Ako'y mapagpalayo. Kung bibilihin ko yan, wala ka ng Diyos. Hindi ako ganun. So, hindi ko siya binili. Kasi pag bininta mo yun sa akin, ako na ngayon ang may Diyos. Ikaw wala ka ng Diyos. Kumana naman akong sakin noon, diba? So, hindi ko siya binili. Okay? Alam niyo, kung natagalan pa siya, baka nagkaroon na kami ng sharing sa witness. Siguro alam na lumipat siya dun sa kapilang bahay. So, kawawa naman, tinitinda yung Diyos. But anyway, ang punto lang po dito ay i-celebrate natin ang wondrous work of salvation. At ang pag-celebrate pala nun ay nag-share ka everyday. Nagpo-proclaim ka ng good news everyday. Hallelujah! Yun ang gusto na pag-ipagdiwang natin. Hindi, tingnan mo ha. Ilan ang ini-spend natin sa Christmas season, sa Christmas party? Okay? Ang mga church, ang mga budget, ha? Ilang percentage ng general fund ng church? Nakakalimutan, no? Pero ilang percentage ang budget natin sa mission? Nakakalimutan. Minsan wala pa nga, minsan naaalala lang parang gano'n. O ikaw, sa individual na buhay, ilan ang ginagawa mo pag Christmas? At ilan ang napupunta sa mission? Kwentahin mo. Talaga bang Lord na mag-celebrate ako ng Christmas without recognizing na pinapagdiwang ko pala ang kaligtasan ng Diyos at ang patuloy niyang pagliligtas? Nasuportahan ko pala ang mission. Hello?
Kasi hindi man ako makapagbahagi, pero kabahagi ako doon na nagsusuporta. So, proclaim the salvation, the works of salvation. Pangalawa, ito yung misunderstanding of Christ's commission. Ito naman. Okay? Yung una, yung celebration. Pangalawa, yung pagsusuko ng yung commission. Yung iba na yung mission lang. Okay. Commission means a group of people who have been given the official job of finding information about something. Di ba? Yung po mga commission, naghahanap sila kung hindi na kung ano mga commission. Mga commission po. Ano ba yung mga information? Kung ikukunik natin ito sa mission, ano ba ang kailangan ng lugar na ito? Ano ang kailangan natin ipadala sa kanila? Ano ang kailangan nito? Anong dapat pag-aralan? Anong dapat i-prevent? Anong dapat ipagpatuloy na gawain sa certain place? Or controlling something. A formal written warrant, I like this, the meaning of commission. A formal written warrant granting the power to perform various acts of duties or duties. An authorization or command to act in prescribed manner. So, inauthorize, bibigyan ng kapangyarihan para gumawa ng certain task na nakadescribe doon sa kanyang tinatawag na authorization. Meaning to say, pupunta ka sa isang lugar, may mandato ka, may job description ka. Nakakapalibig. May job description tayo sa Panginoon. Pumayo tayo at ikalat natin ang mabuting balita ng Panginoon. Yung po ang mandato ng mga Christian, yung po ang job description natin lahat sa pagdadala ng kaligtasan. Now, ito po yung isa sa mga mandato. Christ's commission is to win soul and disciple. Inutusan tayo para mag-win ang kaluluwa at gawing mga alagad. Very common sa passage po sa Matthew 28, 19 and 20. Sabi ko nga, very basic. Ang sabi ko doon, go ye to all the world. Preach the gospel. Make them disciples. Makinig po kayo. Ang komisyon, hindi lang tayo maghahayo, magsishare ng mabuting balita, mag-witness, magpapatotoo, kundi ang lahat ng ating nasira, ay kailangan nilang maging mga alagad. Kailangan mga disciples. Okay? Ang paghayo ay kaparaanan lamang. Pero pinaka-ultimate goal talaga nito na dapat natin gawin ay maging mga tagasunod sila ni Kristo, maging mga alagad. Pakinggan po. Kung ikaw ay nakapatinig ka ng salita ng Panginoon, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, pero hindi mo pa nagagawa na i-share mo rin ang faith mo sa iba, ang tawag ko doon, hindi ka pa disciple. Hindi ka pa follower ni Christ. You are just being evangelized, converted, and yet you are not yet a disciple. Hindi pa tapos sa iyo ang mission. Kasi evangelism without a discipleship is not an evangelism at all. I remember Mom Presley. Yun ang kanyang tinuturo ng evangelism and discipleship. Pakinggan niyo po, ito'y napakagandang katotohanan. Ang katotohanan na ito ay nung nandun po ako pumasok sa isang comfort room. At sa aking pagpasok sa comfort room, nung ako po ay nakaupo na sa trono, may nakalagay ko yung sulat. Namangha po ako at ang sulat na yon, ang quotation na yon ay talagang pumasok po sa akin at talagang nasa kalalim-laliman hanggang sa lumabas po siya. Mantamin po ang nakasulat doon ay ganito. Pakinggan niyo po. Pagkatapos ng ginhawa, buhusan ang problema. Mantamin mo. Napakalalo ng quotation na ako yung mga attached na touch talaga. At ako po yung pinag-isip ng quotation na yun. Bigwelo mo pala, meron ka ng agad responsibilidad. Wag mo nyo naman nasamain. So lang po i-connect ito sa mission. Ganun po. Sabi nung pagkatapos ng ginhawa. Pagkatapos po ngayon, nakukundi kayo, di ba? Na mag-share.
ng gospel. Kahit sino-sino na lang, pwede nyo i-share ang gospel. So, pagkatapos mong sharean, at least naalis na yung feeling guilty mo, naging kabahagi ka na ng mission. So, yun po ang ginhawa, ay, salamat naman. Nakashare ako, at least napatanggap ko sa Panginoon. Pero hindi pa po tapos ang problema. Ang sabi doon, pagkatapos ang ginawa, buhusan ng problema, in other words po, gawin mo siyang alaga. Kasi pag hindi mo siya maging alaga, within 3 days, according to the physiology, namamatay po ang spiritual buhay ng tao yun. Kailangan i-follow mo within the span of 72 hours. Alam niyo po, ang taong patay, di ba? Pag hindi na inilibig, mabaho. Kailangan inilibig. So wag na po natin paabutin na ang taong ito ay mamatay at mabaho, manganganon. Kailangan po gawin natin sila talaga. Para wala naman, tuloy-tuloy siya rin ang gagawa ng evangelism. Yung po lamang ang sukatan ng komisyon ng Panginoon. Mag-evangelize, gawing alagad, and then ito namang alagad, mag-evangelize at gagawing alagad ulit. Ganun po ang komisyon ng Panginoon. So, hindi lang po natin talaga tatanto o naunawaan. And then, ang sabi po dito, go preach and make disciples. Another thing is, Christ's commission is to proclaim good news, the good news in His name. Tanging kay Kristo lamang, according to Luke 24:45 until 47, ang mabuting balita in His authority. At ang ibanghelyo lang ng Panginoon ang makapagbabago ng tao. Hindi po ang ibanghelyo natin. Hindi po ang mga idea ng tao, filosofiya ng tao, conclusion ng tao. Only the gospel, only the good news in the power of Jesus Christ. Kaya ito po dapat ang pinakalat natin. Ako yung nagtataka doon sa nagpapataya. Yung sugat. Hindi mo sila nahihiya na pupunta sa barko, taya ka. Sabi ko, kung ito ay maging evangelista, malakas, marami ito na. Rest 16, sinabi, kayo na lamang ang pag-ibig na ito. Ganun banat, tataya ka, rest 16, pero huwag kang tataya, itaya mo ang buhay mo kay Kristo, kasi sabi sa rest 16, kayo na pag-ibig ng Diyos ang aming mga naminahan, at ibinigay niya ang kanyang tutong na anak, upang ikaw ay maligtas kung mananampalataya ka kay Kristo. So, and then, Christ's commission the believer and empowers them. Of course, Acts 1:8. So, hindi natin dapat matakot. After all, pag sinubo ka ng Panginoon at gawain naman talaga natin, maghayo tayo, then we share the good news. And then the power of the Holy Spirit is there. And then the last is misunderstandings of Christianity and the mission. That's the last thing. Misunderstanding of Christianity and the mission. Nakakalimutan natin, ano ba ang Christianity talaga? Kasi ang definition natin ng Kristiyano, teka muna, Pastor, hindi naman kasi ako Budismo. At lalo-lalo hindi naman ako Islam o Satanismo. Hindi pwede na rin ako sa Kristiyano. Kristiyano na ako, nag-a-attend na ako ng church. So, yun nga ba talaga in a very biblical sense, the meaning and definition of Christianity? So, yung pag-a-attend mo lang, ano nga ba talaga sa Kristiyano? Ano ang salitang Kristiyano? Napakaganda po na tutunan ko ito sa Bible School. Napakaganda na nag-aaral tayo sa Bible School. Okay? Kasi may mga katotohanan na yung tinatawag na, particularly sa hermeneutics, ang tawag po dito, the law of the first mention. Alam po ba niyo na ang kauna-unahang salita ng Kristiyano ay ginamit po, okay? Ginamit sa Acts 11, 25, and 26. Acts 11, 25, and 26. At hayaan niyo kung basahin ko ito. Ang ganito po. Remember that sa the law of the first mention, doon po kaagad, pag nakita mo yung word na yun, huwag ka na mahanap kung anong kahulugan niya. Yun na rin ang kahulugan niya. Ang context mo, yun ang ibig sabihin. So hindi ka na pwede mag-quote dito. Yung mga i-quote mo, ano na lang yung parang mag-back up na lang yun, ang dati niya ng meaning. Pero ang meaning niya, ay yun na yun. Okay, for example, Acts 11:25. And Barnabas went out to Tarsus to seek Saul. And finding him, it was a whole year, they were gathered to them in the church.
and taught a considerable crowd, and the disciples were first called Christians in Antioch. The disciples were first called Christians in Antioch. Remember that? Of course, hinanap ni Barnabas sa church para hanapin si Pablo. Nung matagpuan niya, dinala niya sa iglesia. Doon si Pablo lumago at nagamit, nagturo. At by the way, brinag ang grupo nito, hindi po nang galing sa labas ang tumawag sa kanila o nagbansa. Galing po sila hindi galing sa loob, hindi galing sila sa labas. And they were called Christians. Kaya niyo po na makita natin ng madalian yung mga katotohanan. Ang tawag dito ay mga timeless principles na pwede po natin pagtunan. Una, makita po natin na meron siyang salita ang finding him. Meron po, ang timeless principle ay ganito, meron pong naghanap sa iyo. Hello? Natagpuan ka. Wala iba actually ang Panginoon. Ginamit niya ang tao. Sino man yung kaibigan mo, kapitbahay, kaklase, magulang, kapatid, o sino. Pero binanap ka, natagpuan ka. Okay? Yung ang principle to. Kailangan may maghanap. Ikaw yung kapatid, may nawawala. Ikaw ang sinusunod ng Panginoon. Hanap. At ang iba pang katotohanan ay katulad nito. It was a whole year, they were gathered to them in the church. Yung proseso na napakatagal. So, for tatlong beses ka na nag-attend, considered din ang Kristiyano. Ang Kristiyano kasi nag-attend ako din sa Lighthouse. Talagang ganun naman. Pero kung consider this passage na tumagal sila a year or more than, na meron na silang pagkakakilanlan, and then they were called a Christian. Okay? Then, sabi ko nga sa inyo, nasa Bible lang ang katotohanan nito. Another thing is this. And taught a considerable crowd. Si Pablo, si Barnabas, you see? Nagtuturo sila. In other words, if you consider yourself, dapat meron kang ministry. Whatever it is. Either teaching, worship, or whatever. Mahiya ka sa sarili mo. Kung wala kang ministeryo, tapos ang lakas-lakas ka na kung magsigaw ng Kristiyano ka. Hello? In a very biblical sense, hindi po yung Kristiyano walang ministeryo ay Kristiyano. Oh yes, ang pagiging Kristiyano ay pagsisira mo yung kasalanan, tanggapin mo si Kristo, bilang Panginoon sarili mong tagapagligtas, magpasakot ka sa kanyang salita, ikaw ay Kristiyano. Pero ang pagpapasakot sa kanyang salita ay meron siyang ginagawa kasi sumusunod siya sa ulo. So kung wala pa kayong ministeryo, maghanap kayo. Magtanong kayo kay pastor, huwag dun sa magugulang. Kay pastor. Siya sa iyo ang magbibigay ng direksyon kung anong ministeryo. Huwag, hindi ko ministeryo ang tumutulo lang sa church. Hindi ko yung ministeryo. Baka magkamali kayo. Ang pag-attend ko sa church ay hindi yung ministeryo. Ang ministeryo may ginagawa ka. Sa ubasan, sa iglesia, ay sa labas ng iglesia. Again, hindi ko ministeryo yung tagagulo ng church. Pastor, may ginagawa ko, taga-divide talaga ako. Master of division. By the way, ako po ay, nung nagagawa ako ng mga papers, tapos ginagay ko doon yung aking, ano ba tawag, tinapusan. Napashortcut ko lang to, MD. Tinanong ako nung nag-type. Sabi niya, Brad, ano po ba ito? Master of Division ito? Sabi ko, tama ko, taga-divide ako ng gawain sa kanas. Gano'n. Ito ang ganda. Pag nagsisend ka ng gospel, at siniran mo yung kaibigan mo, sino man, dinidivide mo ang gawain sa isa. Kasi yung nasiran mo, magiging Kristiyano niya, katuwag mo na siya, kalaban na siya ngayon ng isa taas. Di ba? So, taga-divide talaga. Sabi ko, hindi mo yan, bibili ko yun. But anyway, yun ang pagkakilala sa akin. Ito, si Master of Division. Okay. Well, so, at true Christianity, sabi ko dito, and the disciples were first called Christian. Listen carefully. A Christian is a disciple. And a disciple is a Christian. Hindi mo sila pwedeng maghiwalay. Kristiyano ka pero hindi ka tagasunod o alagad ni Kristo, hindi ka Kristiyano. O alagad ka ni Kristo pero hindi ka Kristiyano, hindi pwede yun. Dapat kung Kristiyano ka, tigang ang alagad ka ni Kristo at tagasunod ka ni Kristo.
So, that is, a believer means a follower of Christ. Sabi nga po ng 1 John 2:6, he that said he abides in him ought himself also to walk even as he walked. Nagkasunod tayo ng Kristo. Then, true Christianity has a mission to persuade. To persuade. Persuade means to cause someone to do something by asking or arguing or giving reasons to cause someone to believe to something, to believe it. Diba sa Acts 26:28, nag-believe. Alam ni King Agrippa na parang pinipilit siya ni Pastor na maging Christian. Believe to someone. To cause someone to believe in something. Yung po ang gawain ng mga Kristiyano. Sabi ng 2 Corinthians 5:18, and all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Whereas God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and putting the word of reconciliation in us. Then we are ambassadors on behalf of Christ, as God exhorting through us. We beseech you, therefore, on behalf of Christ, be reconciled to God. Makinig po kayo. Tayo ang bibig, mata, sa lupang ito ng paa kamay ng Diyos. Kung may gustong iligtas ang Diyos, handa ka bang kumayo? Handa mo bang sabihin? Sabi ng Panginoon doon kay Pedro, ang pinatawad mo ay pinatawad mo. Kasi, ibig sabihin, may dala-dala kang Ebanghelyo at binigyan mo ang tao ng opportunity na makatanggap sa Panginoon. Nasa kanya naman ang pagpapatawad at kaligtasan. Dahil ikaw, nag-respond ka sa panawagan ng pagliligtas ng Diyos sa tao ito dahil dinala mo sa Kanya. Ang pinatawad ng Diyos, ang pinatawad mo ay pinatawad mo naman. So, here it is. Mission means a task or job that someone is given to you. That is mission. Ano man ang pinapagawa sa akin, yun po ang mission. Missionary means a person who is sent to a foreign country to do religious work, or a person who has a mission to accomplish. In other words, hindi lang yung pumupunta ka umahayo ka sa iba't ibang lugar para mag-mission or gumawa ng mga religious work. Hindi. Ang missionary ay yung taong may mission. Alam mo ba yun ang pinaka-pangunahing trabaho talaga ng Panginoon, Jesus Cristo, ay hindi po yung magpastor. Hello? Hindi po yung magtulong lang. Kundi ang kanya talagang pangunahing gawain ay bilang apostol or a missionary. Siya po ay pinadala ng Ama. Kaya naman, umakyat siya, o bago siya umakyat, sinabihan ng mga alagad na, kung paano ako sinubo ng Ama, sinusubo ko rin kayo, kumain. So yun po ang mission. At yun din po ang missionary. Okay? So, let me make it clear to us na true Christianity glorifies God. Glorifies God. Ang totoong Kristiyano ay linuluwalhati ng Panginoon. Ang salita pong glorify is yung salita natin na pinapasaya natin ng Diyos, pinapa-ismay natin. At alam mo ba niyo kung ano at paano natin pinapasaya ang Panginoon ay ganito po. Sabi ng John chapter 15 verse 8, but before that, let me give some verse na ginagamit po natin, minsan naaabuso natin ito. Ang John chapter 15 verse 7, ginagamit natin ito. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it shall be granted unto you. So kahit anong bilhin natin, bagong sasakyan, wala naman doon masama. Bagong bahay, bagong asawa tayo. Ayaw ko kung may nag-pray na gano'n. Unless na lang na namatay yung kanyang asawa na. Okay. Tapos kinukot natin yung verse na yun. Pero mag-ingat po tayo na magkukot kasi natin tuloy na tayo ng prayer. Sapagkat ang John chapter 14 hanggang 16, the following chapters, ay farewell message po yung Panginoon. Aalis ang Panginoon, iiwan niya ang kanyang banal na espiritu, at nandito ngayon ang mga alagad na may iiwan, sila na yung mga magpapatuto at mag-witness sila. Kung sino man yung mga kaluluwa, mga unbeliever, na maaatrak sa kanilang Ebanghelyo, sila yung mga kaluluwa na kailangan nila apostle, nila disciples ang ipag-pray para maligtas. Then whatever they ask in connection with the lost or reaching the soul,
And that is God will grant. Hallelujah! Praise God. Ako po ay nag-pray, at ang aking pong pag-pray ay matindi. Gusto ko pong mamit isang araw ang mga magulang ko ni Edward Manalo. Gusto ko pong lalo-lalo si Andy at saka si Bobby. I don't know kung ano pong kaparaan ng Panginoon, but that is my prayer. If I have an access, I will. Okay? At ang gagamitin po natin doon, gagamitin natin explanation, ay walang iba kundi yung kanilang pelikula, ang sugo. Okay? Napakaganda po yung gamitin material ito para i-explain sa kanilang everything. Na sila ay naliligaw ng landas. Kailangan nilang bumalik sa totoong sugo na Yesu Cristo. Ang Diyos at tagapagligtas. Amen? Hallelujah! So, again, in verse 8, ito po yun, kapag ginagawa natin, in this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you shall be my disciples. Ano pa po ba ang sinabi sa verse 16? You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth, that your fruit should remain. Whatever you shall ask in my Father's name, He may do. Then lastly, true believers or true Christianity is a part of a mission work. Binasa po natin kanina ang Romans 10:14 to 15. Yung tulungan, yung bayanihan. Paano may pupunta kung walang nagsuko? Paano yung preach kung walang nagsuporta? So, at alam mo ba nyo na even including si Paul ay nag-challenge siya sa Philippians. Ang sabi po niya in verse 14, Philippians chapter 4 verse 15, and ye yourselves also know, ye Philippians, that in the beginning of my gospel, okay, no church had fellowship with me in the matter of giving and receiving, but ye only. Okay? And then verse 19, yun po ang, and my God shall supply every need of yours according to His riches in glory in Christ. Makinig po kayo. Kung ikaw man po ay ginagamit mo ang verse na ito sa ibang intention, sabi mo, total naman, Kristiyano na ako, kaya pwede ko nang gamitin yung verse na ito. My God shall supply all my needs. Remember that this is in the context of mission work. Sa context ko na sinabi ni Pablo sa mga taga-Philippians, na sa very beginning ng kanyang ministry, ang Philippian church na ang nagsuporta, nagbigay ng kanyang mission work. Sa mission work. Kaya naman, ang church ng Philippians, ang mga believers doon, ay sinabihan ni Pablo, I know my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Mga kapatid, kung i-claim natin ang verse na yan, my God shall supply all my needs, dapat kabahagi ka sa mission. So, gusto ko rin magtapos sa anim ko na bahagi ng vital parts of the mission. The 6 vital parts of the mission. Who are they? Baka naman kasi naghanap ka, saan ba ako pwede? Ito po. Maaaring ikaw ay the goers. They are the missionaries or the frontliners na nasa mission field. Or the senders. They authorize or commission missionaries. They have the power and the mandate. Sila po yung mga nagsugo, nag-anoint, nagbigay sa iyo ng authorization para umayo. The mobilizers. Sila naman yung nag-mobilize, nag-challenge, either an individual or group, para suportahan by any means ang missionaries at saka yung kanilang work. The prayers. The person focusing on praying about the missionaries, their families, their ministries, and the missionaries' personal concern. Makinig po kayo. Sabi, maganda ka ng edad na kami, baka hindi pa hindi. Ito, pagkakataon na, hindi pa huli ang lahat. And then the supporters, either an individual or group of people who give financially, either one time or consistently, to the ministry of the missionary. You see? Pwede. Hindi ka naman nakakahalo, pero kaya mong magsuporta. Yung iyong peso ay nakakarating sa iba't iba because of your support, because of your mission pledges or pledges. And then lastly is the missionary care. A person or a group to take care
who take care of the needs of a missionary during their furlough or vacation in the country of origin. Sila yung mga missionary carers. Sabi po ni Dr. Met Castillo, ganito, missions are an inseparable bridge of the church. Without the church, there are no missions. And a church without missions, involvement is a contradiction. Kapag nag-exist ang church pero walang mission, contradiction yun sa plan ng Diyos. Sa purpose kung bakit sila nag-exist. The church is not missions, but it has a missionary obligation to the world. This plan of God for His church is to carry out His redemptive mandate to all people as expressed in the Great Commission. Napakaganda na meron tayong tabahan. Then another, I would say, a little article, sabi ko dito, what is a mission-involved church? It is a body of believers in Christ which recognizes that the reason for its existence on earth is to fulfill the redemptive plan of God for the nations of the world. Kaya nag-i-exist ang church para maging kabahagi ka ng plano ng pagliligtas ng Diyos sa buong mundo. Kabahagi ka, hindi ikaw lahat ang gumagawa. Kaya nga mayroon tayo kanina sa FMI. Sinabi doon, di ba? The whole church, taking the gospel, the whole gospel for the whole world. Napakaganda. Tulong-tulong, bayanihan. It is the one that supports God's unchanging purpose for all people, regardless of their station in life and their location on earth.